Amen. Good morning po sa ating lahat. Sino po excited pagpuri sa Panginoong Diyos? Lahat po ng excited. Nanonood sa live yan. Amen.
we stray. This is our God. Every time sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You're matchless. Every time sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Kami nilikha mo, Panginoon Jesus, sadyang para sa iyo, Panginoon Jesus. Kami magpupuri, Panginoon Jesus. Magpupuri kami sa iyo sa panghabang buhay. Panginoon, ikaw yung aming itataas. Panginoon, pangalan mo yung aming dadakilaan. Oh, Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin.
We glorify your name, God. We worship you. Lord God, taas na namin ngayong oras nito. Ang pangalan, Lord God, ngayong oras pong ito, Lord God, sa pagdakila namin sa iyong pangalan, Lord God, patuloy ka mong lumapit sa amin. Lord God, patuloy mo po kaming ibaba sa iyong harapan, Lord God. Lord God, inaamin po namin na wala kami kung wala ka sa aming buhay, God. In Jesus' mighty name, Lord God, i-cleanse mo po ang aming puso, ang aming buong pagkatao, God, sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito. Lord God, patawarin mo po kami, Lord God, sa aming mga kasalanan. Lord God, sinasadya man o hindi, Lord God, naisip, Panginoon, Lord God, patawarin mo po kami. And Lord God, sa lahat na nagkasala sa amin, God, we declare love, we declare peace, we declare joy, we declare forgiveness na nagmumula sa iyo, God. Lord God, salamat sa mga bagay na ibubuhos mo ngayong araw na ito, Lord God. Lord God, sa huling linggo na pagsiselebrate namin, Lord God, ng anniversary. Lord God, we pray and we declare, ibababa mo ngayong araw na to yung pinaka-the best. Lord God, we pray and we declare, ibababa mo ngayong araw na to, ngayong oras na ito, sa buhay ng bawat isa. Lord God, kakaibang pananampalataya ang ipupur out mo. Kakaibang anointing, kakaibang apoy in Jesus' mighty name. Lord God, lahat ng iyong salita ay kami may encourage, malilip up. At Lord God, kami patuloy na mag-aapoy sa iyo, God, in Jesus' mighty name. Muling, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, ay makapangyarihan. Kaya nitong bumago ng buhay. Lord God, we pray lahat ng declaration, lahat ng sasabihin natin ngayong oras na ito, Lord God, ito yung galing sa iyo, God. Ito yung gusto mong sabihin sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, i-anoint mo lang ako bilang iyong lingkod. Ikaw po mataas, ikaw po maparangalan sa aking buhay. Sa lahat ng kikinig, I declare transition in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Lord God, we worship you, God. We declare, God, na kami po ay tagumpay na. At walang anumang penetration na magaganap sa anumang gawan ni Satanas, Lord God. In Jesus' mighty name, God, we declare, tagumpay kami pagkat ikaw ang Diyos namin. Lord God, sa iyo po lahat ng pinakamataas na paborit pagsamba, Panginoong Yesus, maging malinaw ka po ngayon sa buhay ng bawat isa. We worship you, God, in Jesus' name. Everybody say, Amen and Amen. Oh, praise God. Praise God. So, good morning po sa lahat at sa lahat po ng mga nanonood sa live. Good morning po. So since tayo po ay nasa huling linggo na ng ating celebration, sa huling linggo ng pagsiselebrate po natin sa ating anniversary, ay to God be the glory, inalaw po natin yung iba nating mga life group leaders, ministry head, na pumunta dito sa church. So ngayon po ay medyo kami po ay nasa 20 plus dito sa church. At sa lahat po ng mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, happy anniversary po. God bless. So palakpakan nga po natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. At isipin natin mabuti, pagpasalamat natin nung una pa lang, di ba? Nagtingin kahapon, kaninang madaling araw, nagtingin ako sa Facebook, tiningnan ko yung flow ng anniversary since nung August 1. Tiningnan ko po yung lahat ng mga tinuro sa atin ni Lord. Tiningnan ko lahat, pinakinggan ko muli yung mga declaration. And glory be to God, ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay nakilos at ang Diyos natin ay may pinapakita na kanyang mga gawa. Amen? Talagang kanina po tiningnan ko hanggang doon sa huling anniversary natin last year, tiningnan ko yung mga videos, yung mga posts. Sabi ko, Lord, grabe talagang transition. Grabe ang iyong ginagawa. Amen? Kaya po dito po sa huling set up natin or sa huling linggo, bago talagang ngayon linggong ito, ipupur out ni Lord ang kanyang blessing. Kayo po ba'y naniniwala? Ngayong huling linggong ito, ibibigay lahat yan ni Lord in this transition. Kaya po ang title ko ngayong araw na ito is all about I believe. Sabihin mo sa katabi mo, I believe. I believe. Diba? In this transition, ano ba yung dapat mong paniwalaan?
Ano ba ang dapat mong ilagay sa iyong puso in this transition? Hello? Kailangan mong maintindihan, kailangan mong maramdaman in this transition, hindi lang basta si Lord kikilos. Kailangan meron kang paniwalaan. At doon sa paniniwalaan mong yun, ako'y naniniwala. Di ba? For years na tayo, meron pong 4 na bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Unang-una po, in this transition, kailangan mong paniwalaan. Number 1 is that our God is with us. Sabihin mo sa katabi mo, our God is with us. In this transition, kailangan po ikay maniwala, kailangan buong-buong iyong puso na alam mo sa sarili mo, kasama mo ang Diyos. In this transition, dapat alam mo sa sarili mo, ilalagay ka ni Lord sa bagong lalagyan dahil kasama natin siya. Mayroong pagbabagong magaganap dahil kasama natin ang Diyos. Hello? Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, pinapanood ko yung mga live natin before, pinapanood ko po yung ating mga preaching before. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi alam namin, kasama ka namin. At alam namin, biyaya mo lang lahat. Di ba? At alam niyo po ba, in this transition, ipapakita ng Diyos. Ikaw sa sarili mo, ipapakita ng Diyos, maging sa ibang tao, na kasama mo siya. Sa pagbabago ng ating buhay, sa paglalagay ng Diyos sa atin sa bagong lalagyan, I tell you, papakita ng Diyos dahil kasama mo siya. Exodus 3 verse 12, ano sabi doon? God answered, but I will be with you. And this is your sign that I am the one who has sent you. Hello? And this transition, sinasabi ng Panginoon, ako'y kasama mo. At ito ang senyales, ito yung tanda na ako ang nag-send sa'yo. In this transition, sasabihin ng Diyos, kasama mo ako at ito yung tanda na ako ang nagsabing kailangan ng transition ng J.E.1 Taal. And our God is with us. Amen. Next po, number 2, ano yung kailangan mo pang paniwalaan in this transition? Our God will turn curse into blessing. In this transition, huwag kang matakot sa mga negative na ibabato sa iyo ng kaaway. In this transition, huwag kang matakot sa pwedeng mangyari, sa pwedeng maganap, sa mga negative words na yung naririnig. Bakit? Kasi ang Diyos natin, yung sumpa na ibabato, papalitan niya ng pagpapala pagdating sa iyo. And that is transition. Alam mo yon? Diba? Pati pala yung curse na karanas ng transition. Yung curse na karanas ng transition, naging blessing. Kaya J.E.1 Taal, sa lahat po na nakikinig ngayong oras na to, I tell you, walang tatalab na kahit na anong sumpa sa'yo. Blessing lang. Blessing lang. Amen. Alam niyo po, sabi ng Diyos in the book of Deuteronomy 23 verse 5, meron kasi sinasabi doon na i-curse yung kanyang anak. Diba? I-curse yung isang ni Lord. And then sabi ni Lord, but the Lord your God refused to listen. Hindi ni Lord papakinggan ang mga sinasabi sa yung negative. Ano sabi doon? He turned the intended curse into blessing because the Lord your God loves you. Hello? Hindi ni Lord papakinggan ano yung sinasabing negative sa'yo. Yung lahat ng negative yon, iipunin nyo ng Diyos, gagawin niyang pagpapala. Sino po dito ang handa na sa transition? Isipin mo mabuti, ang dami nagbitaw sa'yo ng curse, ang dami nagbitaw sa'yo ng negativity. Hindi mo alam, inipon lang pala ni Lord para gawin niyang blessing sa'yo. Amen? Mahal tayo ng Diyos, kaya hindi ni Lord papakinggan ano man ang sabihin, ano man mga curse, ano man mga sumpa. Papalitan niya yan ng pagpapala. Amen. Next, number 3. Ano ba yung gustong patunayan sa atin ng Diyos? Ano ba yung dapat paniwalaan mo? Hello, J.E.1 Taal. In this transition, His glory will shine to us. Ang kaluwalhatian, di ba? Yung glory ng Panginoon ay magniningning sa atin.
Magliliwanag sa atin ang Diyos. I tell you, hindi na ikaw yung basta haharap lang sa mga tao. Hindi lang yung basta ikaw yung magmumove. Sa paaralan mo, sa workplace mo, I tell you, magniningning, magliliwanag ka pagkat ang glory ng Diyos ay nasa iyo. Isaiah chapter 60 verse 1, ano sabi po dyan? Arise, palitan natin yung Jerusalem, sabihin natin, J.A.1 Taal. Diba? Arise, J.A.1 Taal. Diba? Let your light shine for all to see, for the glory of the Lord. Diba? Nag-shine sa atin. Hello, alam niyo po, dito po sa panahon natin, ngayong oras na ito, tayo po ay nasa panahon ng, sabihin na natin, medyo nag-iiba na ang flow. Bakit? Ngayon po kasi, lagi tayo nagamit ng mga social media. And dati po, ang sabihin na natin, siguro nagpapalit na talaga tayo sa spiritual realm. Kasi dati mahilig tayo sa mga paniniwala, mga idolatry and something. Tapos yung kasing mga, sabihin na natin, yung pagiging mataas, pagiging sikat, yan ay movement sa ibang bansa. Pero ngayon, kung mapapansin nyo kung mabuti, talagang sa atin, dito sa ating lugar o dito sa Philippines, unti-unti gusto na nating makilala tayo. Diba? Unti-unti yung mga gusto makilala, maging sikat ka sa ganyan. Everyone gusto na maging vlogger, gusto na makilala yung pagkatao nila, gusto nila na maging famous. Diba? Kailangan maging careful tayo sa ganyan. Kasi baka hindi na si Lord ang nakikita sa atin. Minsan sa gusto natin maging sikat, gusto natin tayo ay makita, pinopromote natin ang ating sarili instead of God. Pero in this transition, sinasabi ko po sa inyo, hindi sarili mo ang makikita kung hindi ang liwanag ng Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag kang matakot. Bakit? Si Lord ang bahala dyan. The last thing na gusto ko pong sabihin sa inyo in this transition is all about. Next slide please. Your church or our church will never be the same again. Amen. Hello? In this transition, maniwala ka. Ilagay mo sa iyong puso that our church will never be the same again. Hello? Kaya nga magkakaroon tayo ng transition. Ibig sabihin, yung dating tayo, yung dating church, hindi na siya magiging katulad noon. Babaguhin na siya ng Diyos. Alam niyo po, kanina, nung madaling araw, nag-scroll ako, tinitingnan ko mabuti, and then, nireview ko po ulit itong preaching. Sabi ko, Lord, ito pala yung gusto mong patunayan. Di ba? Paano mo ba nasabi or paano ba ni Lord gusto sabihin sa atin that our church will never be the same again? Isaiah chapter 60 verse 10 to 12. Sabi doon, foreigners will come to rebuild your town and their king will serve you. Amen. For though I have destroyed you in my anger, I will now have mercy on you through my grace. Tapos na tayo sa panahon ng galit ng Diyos. Ito na ang panahon ng pagpapala at biyaya ng Diyos sa J.A.1 Taal. Amen? Amen. Tapos na tayo sa ganyang panahon. Ito na yung panahon, sabi doon ni Lord, ito na yung talagang biyaya. Mercy, ganyan ang habag, ganyan ang biyaya ang mananalaytay sa atin. Next verse, sabi doon, your gates will stay open. Hello. Again, your gates will stay open day and night to receive the wealth of many lands. Hello. The king of the world will be led as captives in a victory procession, for the nation that refused to serve you will be destroyed. Alam niyo po, kanina again, nung pinag-aaralan ko siya, sabi ko, Lord, ano ba yung your gates will be stay open day and night? Tapos makaka-receive tayo ng wealth in many lands or sa iba't ibang mga place. Alam niyo po, nung amin siyang pinagmamasdan at nireview ko uli yung mga
yung sa ating pong page, nakita ko doon, talaga namang ngayong araw na ito or ngayong taon na ito, nakaka-receive tayo ng day and night. Amen. Nakaka-receive tayo ng pagpapala gabi at umaga. Alam niyo po, when it comes to blessing, hindi po ito nakapokus lang sa pagpapala. O sabihin na natin, pinansyal. Remember this, hindi lang po siya nakapokus sa pinansyal. Alam niyo po, ako po ay na-bless kasi si Lord ay marami siyang ginagamit na tao sa atin. Amen. Day and night, we have mentoring tao. Yan po'y kayamanan. Yan ay blessing. Amen. At ako po'y natuwa, sabi ko, Lord, totoo nga kami nakaka-receive ng blessing. Kami ay nakaka-receive ng pagpapala day and night. Why? Kasi po, we have met sa Kanya, and then, i-share ko din yung natututunan ko sa inyo. That is well. That is a blessing. We have mentoring kana Rebjo at yung mga natututunan namin sa kanila. Diba? Kana Rebjo. Lahat yun ay parang ibinabalik din. At kami po ay nabe-bless kasi minsan po sa isang araw in our prayer works, grabe si Lord, in our prayer works po, every Wednesday minsan 3 teaching ang iyong mapaparinig sa isang araw. That is well, that is blessing. Diba? Day and night, laging open tayo sa teaching. Almost every day, lagi tayong may natututunan. Kaya sabi ko, wow Lord, talagang bukas na bukas ngayon ang church para sa mga pagpapala. Diba? Our church will never be the same. Tinignan ko pong mabuti yung page natin since nung April. Tinignan ko kung ilan yung mga share, ilan ang mga views. Biyaya ni Lord, before nag-start lang tayo po sa ating Facebook page, ang share natin ay more on 15 to 30. Pag naka-30 ay naliglig ng ayos sa mga live group leader at nasabihan. Diba? Pagka naka 500 views ay biyaya na ni Lord. But today, ngayong August, in this transition, pagtingin ko Lord, nasa 60, 70 shares, 1,000 of views, and that is glory to God. Diba? Our church will never be the same. Iba na siya doon sa dati. Kasi si Lord hindi natigil sa paggawa ng pagpapala. Lagi niyang pinupur out. Before, bago po mag-lockdown, bago po sabihin na natin, dumating yang si coronavirus na yan, nagkukulang na po tayo sa worship team. It's a reality. May mga worship team na bumaba at gustong mag-rest. That's why natira na lang talaga mga bata. Pero alam niyo po ba, pagdating nung August, pagtingin namin ang worship team, pwede nang gawing 2 team. Di ba? Because our church will never be the same again. Hindi natin napapansin, unti-unti, binabago na pala ng Diyos. Ang transition pala nagsimula noon pa. At ngayon niya sinasabi, anak, tingnan niyong mabuti. Meron na akong ginagawa at meron pa akong gagawin. Amen? 4 na bagay po yung gusto kong i-point out ngayon. Kasi nga, 4th anniversary. Amen? Ano yung una? Maniwala ka that our God is with us. Ano po ang sumunod? Our God will turn every curse into blessing. Then, yung glory ni Lord ay mag-shine sa atin. Paniwalaan mo yun. And then the last one, our church will never be the same. Amen? And before po this August, alam niyo po, gusto ko pong, gusto ng Diyos i-pour out lahat ng bagay sa'yo ngayong araw na ito. Gusto ng Diyos i-pour out lahat ng blessing sa'yo. That's why po, I want to declare, at gusto ni Lord i-declare, because it's 2020. Are you ready for a 20 declaration? Amen. Ang mga handa na sa declaration, for the 20 declaration, lahat po yan tumatayo. Hello. In this declaration, I tell you, sinasabi ko po sa inyo, panghawakan nyo itong mabuti. In this declaration, ako ay
yung 20 na declaration na yan, to God be the glory. Hinahawakan ko po talaga yan. Sabi ko, Lord, gusto ko maranasan to sa congregation. Lord, gusto ko ma-receive to na JA1 Taal. Ano po yung unang declaration na gusto ni Lord lagi mong i-declare? Number 1. Next slide please. I am loved. Please declare, Lord God, I am loved in Jesus' name. Lord God, ako'y iyong minahal in Jesus' ng Diyos simula pa lang nung una. Jeremiah 31 verse 3, ano sabi doon? Long ago, the Lord said to Israel, or long ago, the Lord said to you, I have loved you. Diba? My people with an everlasting love, with unfailing love, sabi ni Lord, I have grown you to myself. Hello, you are loved. JA1 Taal, you are loved by the Lord. Mahal ka ng Diyos, kaya lagi mong i-declare, Lord, mahal mo ko. Lord, mahal mo ko simula pa lang nung una. Mahal mo na ako with an everlasting love. Amen. Number 2, declare mo, Lord, I am saved. In Jesus' name, Lord, I am saved. Lord, ako ay iyong niligtas. Amen. Niligtas ka ng Diyos sa hell. Psalm 103 verse 4. Ano sabi doon? Lord God, you rescue me from hell and save my life. Lord, hello. Sabi ni David, Lord, you rescue me from hell and save my life. You crown me with love and mercy. Sabi mo declare, Lord, I am saved from the hell. Amen. Number 3 and number 4 is the declaration, Lord, I am forgiven. Lord, ako'y iyong pinatawad. Lord, ako'y iyong pinatawad sa lahat ng aking kasalanan. Number 4, Lord, I am healed. Lord, ako ay magaling sa lahat ng aking mga sakit at karamdaman. Grabe yun. Pinatawad ka na, pinagaling ka pa. Psalm 103 verse 3, sabi niya ni Lord, you kiss my heart with forgiveness. In spite of all I've done, you healed me inside and out from every disease. Hello? Yung forgiveness ang kusang lumapit sa atin. Kahit marami tayong ginagawa, pinatawad tayo ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos. Inside and out ng lahat ng disease. Isaiah 42 verse 1, sabi niya, Look at my servant, whom I strengthened. He is my chosen one. Again, He is my chosen one who pleases me. The Lord said, I have put my spirit in you. You are chosen. Nilagay ni Lord ang Spirit niya sa iyo, and He will bring justice to the nation. Pinili ka, may gagawin ka. Number 6, declaration, Lord, I am obedient. Hindi ka lang pinili ng Diyos, bibigyan ka niya ng pusong masunurin. Jeremiah 31 verse 33. Sabi niya ni Lord, but
akin. But this is the new covenant I will make with the people of Israel, says the Lord. Next slide. I will put my instruction deep within them. Hello. Si Lord, ilalagay na sa ating mga puso. Sabi ni Lord, I will write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. Hello. Lahat ng commandment ng Diyos, ilalagay niya sa ating mga puso para ikaw ay sumunod. Chosen ka na. Obedient ka na. Number 7, I am you. Declare to God, Lord God, I am you. Lord God, ako ay iyong binago. 2 Corinthians 5 verse 17. The old life is gone. Hello, this is the transition. The old life is gone and the new life has begun. Nagsimula na ang transition. Iniwan mo na yung dating ikaw. Bago ka na. Amen. Number 8. I am wise. Alam niyo po, hindi ka lang basta servant ni Lord. Bibigyan ka rin niya ng kakaibang kaalaman, katalinuhan. Alam niyo po yung bagay na yan, naihingi yan kay Lord. James 1 verse 5, ang sabi doon, and if anyone longs to be wise, ask God for wisdom, and He will give it. Receive it. In Jesus' mighty name. Sobra na ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Meron pa. Number 9, ang sabi ng Diyos doon, I am full of favor. Hello, Jay Montal. Punong-puno ka ng pabor. Kahit saan ka pumunta, sa trabaho mo, sa lahat ng gagawin mo, punong-puno ka ng pabor. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Amen. Exodus 33 verse 17. Sabi doon, the Lord replied to Moses, or David said, the Lord replied to you, I will indeed do what you ask, for I look favorable on you, and I know you by name. Hello, punong-puno ka ng pabor. Number 10. Kaya pa ba? Number 10. Sabi ng Panginoon, I am blessed. Declare to God, Lord, I am blessed. Lord God, I am blessed. Ako'y iyong pinagyaman. Ako'y iyong pinagpala. Deuteronomy 15 verse 4. Ano sabi doon ni Lord? There shall be no poor among you. There shall be no poor is giving you as a special possession. Hello? Hindi aksidente na nasa J1 Taal ka. Hindi aksidente kung nasaan lugar ka ngayon. Binigay yan sa iyo ng Diyos bilang iyong special possession. Wala nang maghihirap sa inyo. Pagyayamanin kayo ng Diyos mightily. Alam niyo po kung sinunod natin yung mga verse niya, sabi ni Lord, hindi nyo na kailangan mangutang. Hindi na kayo mangungutang kung hindi kayo na ang magpapautang. Amen? Grabe yung blessing ng Panginoon. Are you ready for the 11? Next slide. I am protected. Hello, the Lord said, di ba po protektahan niyo? That's why you need to declare, Lord, I am protected. Isaiah 54 verse 17, sabi doon, but in that coming day, no weapon turns against you will succeed. Walang anumang weapon daw ang pwedeng magtagumpay sa'yo. Sabi ng Diyos, you will silence every voice raised up to accuse you. Hindi ka lang ni Lord pinoprotektahan. Kung hindi, binigyan ka niya ng authority na magpatahimik. These benefits are enjoyed by the servant of the Lord. Hello, kung alam mo na servant ka ng Diyos, alam mo din na walang anumang gawa ng kaaway ang pwede mag-penetrate sa iyong buhay at meron kang authority na wasakin ito. Amen. Number 12 declaration, I am equipped in every battle. Hello, in Jesus' name, sa lahat ng laban
mo. Ikaw ay in-equip ng Panginoon. Inihanda ka ng Diyos. Isaiah 45. I am the Lord. There is no other God. I have equipped you for battle. Hello. Maghanda ka na. Warrior of the Lord. Bakit? Kasi sa laban mo, naka-equip, in-equip ka ng Diyos, inihanda ka na sa labanan. Dahil, hindi lang armor, meron ka. Declaration number 13. I am. Next slide. I am supercharged. Hello. Hello, Jay, Wantal, declare mo, Lord, I am supercharged. Ibig sabihin, hindi ka lang pulpat, hindi ka lang puno-puno ng lakas. Sobra ang ipupurat sa'yo ng Diyos. Psalm 103 verse 5, sabi doon, you satisfy my every desire with good things. You supercharge my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. Hello. Lilipad ka uli. Kagaya ng isang agila, hindi napapagod sa paglipad, hindi napapagod sa paglilikod. Bakit? Kasi ikaw ay naka-supercharge. Amen. Declaration number 14. I am victorious. Please hear, word God. I am victorious. I am victorious. Psalm 18 verse 43. Sabi na ng Diyos, you give me victory on every side. Lord, you give me victory on every side. Victorious ka. Number 15, ito yung pinakamasarap i-declare sa lahat. Lord, I have a faithful God. Kung meron kang i-declare, isa yan sa pinakamasarap i-declare. Isa yan sa pinakamasarap sabihin sa Diyos. Lord, I have a faithful God. Lord, meron akong Diyos na tapat. Meron akong Diyos na mapapagkatiwalaan. Psalm 100 verse 5. For the Lord is always good and ready to receive you. He is so loving that will amaze you, so kind that will astound you. He is famous for His faithfulness. Uulitin ko ulit. He is famous for His faithfulness toward all. Everyone knows our God can be trusted, for He kept His promise to every generation. Amen. Alam mo, tapat ang Diyos. Hanggang sa susunod na generation mo, tell you, pagpapalain ka ng Diyos. Tapat ang ating Panginoon. Get ready for the last 5 declaration. Why? Grabe yun eh. Grabe yung mga susunod na declaration. Number 16, this is your declaration. Lord, I will multiply. In Jesus' name. Lord God, I will multiply. In Jesus' name. Isaiah 60 verse 21 to 22. Sabi doon, all your people will be righteous. Again, alam niyo po, ang pinagmumultiply ng Diyos sa Old Testament, yung mga righteous. Yung nilalapitan ng Diyos, yung mga righteous. Kaya niya napili sina Abraham, si Noah, bakit? Righteous. Sa kanila nagsimula ang mga bagong generation. Kaya sabi ng Diyos, all your people will be righteous. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, pagmumulan ng mga bagong generation. Sabi ng Panginoon, they will possess their land forever. For I will plant them there with my own hands in order to bring myself glory. Kung mapapansin niyo kung mabuti, dun sa book of Jeremiah chapter 32, yung una natin declaration, sinabi din ng Panginoon, tayo kanyang i-replant. Ngayon, pinatungan ulit ng Panginoon, I will plant you
Ibig sabihin, reality talaga, totoong mangyayari, totoong naganap, muli tayong tinanim ng Panginoon sa oras na ito. Amen. Sabi doon, the smallest family, or sa tingin mo, yung life group mo, no? Or kung anong meron ka, parang kakaunti. Sabi doon ng Diyos, the smallest family will become 1,000 people. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lord, for your glory alone. The smallest family will become 1,000 of people. And the tiniest group, yung sa tingin mo, ang grupo nyo, walang pakinabang. Sa tingin mo, ang grupo nyo, walang katalent-talent. I tell you, and the tiniest group will become a mighty nation. At the right time, I believe this is the right time that the Lord will make it happen. Amen. Sabihin mo, Lord, I will multiply. Lord, I will multiply. Number 17, I will see restoration. Lord, makakakita ako ng restoration. Lord, makikita ng mga mata ko kung paano mo i-restore ang buhay ng bawat isa. Hello. Jeremiah 31 verse 8 to 9, sabi ng Panginoon, for I will bring them from the north and from the distant corner of the earth. I will not forget the blind and the lame, the expectant mother and woman in labor. A great company will return. Maraming ibabalik ang Diyos. Alam ko po, isa rin to sa declaration natin before. Diba? Bago tayo magsimula, Jeremiah chapter 32, sabi ni Lord, ibabalik niya. Lahat ng mga nawala, lahat ng para sa J1, ibabalik niya. Ako po'y natutuwa sa Diyos. Bakit? Inuulit niya uli sa atin. Sabi ng Diyos, a great company will return. Tears of joy will stream down their faces, and I will lead them home with great care. Alam mo yun, pagbalik ng mga life group mo, pagbalik ng iba, makikita mo, mag-iiyakan talaga tayo dito. Because that is in tears of joy. Amen? Lahat ng nawala sa atin, yung business mo, yung trabaho mo, everything, mapapaiyak ka sa tuwa. Bakit? Ibabalik ng Diyos sa atin. Makakakita ka ng restoration. Amen? Number 18. Declaration. I will receive God's best. Hindi tayo ng Diyos bibigyan ng basta-basta lang. Ang ibibigay sa atin ng Diyos, yung the best, yung hindi natin ina-expect. Isaiah 60 verse 17 na sabi dyan, I will exchange your bronze for gold, your iron for silver, your wood for bronze, and your stone for iron. Sabihin, sa halip na bronze sa matatanggap mo, ibibigay sa iyo ng Diyos gold. Nag-expect ka ng ganito, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, lampas. Ang matatanggap mo, iron, pero ang ibibigay sa iyo ng Diyos, silver. Bakit lalampasan ng Diyos lahat ng iyong ini-expect? Ibibigay ng Diyos yung the best para sa iyo. Amen. Next declaration, number 19, is my favorite. I will witness new and amazing miracles. Declare to God, Lord God, I will witness. Lord, mawi-witness ko. Lord, makikita ko new and amazing miracles. Hello, ngayon ipapakita sa atin naman ng Diyos yung mga bago at yung nakakamanghang miracles na nagagaling sa Kanya. Exodus 34 verse 10, sabi doon, the Lord replied, listen, I am making, wow, sabi ni Lord, I'm making a covenant. Ibig sabihin, si Lord nakontrata na naman sa atin. Amen? Yung una natin declaration, si Lord may bagong covenant. Ngayon si Lord nakontrata na uli. Sabi ni Lord, listen, I am making a covenant with you.
in the presence of all your people, I will perform. Hindi ka po, I will perform miracles that have never been performed anywhere in all the earth or any nation. Hello. Gagawa si Lord ng miracles na hindi pa nagagawa ang miracles sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, in different places. Ang gagawin niya sa ating miracles, bago. Di ba? Sabi doon, and all the people around you will see the power of the Lord. The awesome power I will display for you. Ang kapangyarihan ng Diyos na i-display niya sa iyo. Amen. Last declaration. Ito yung pinaka sa pinaka. Hello, J1 tayo. Are you ready? For declare. Lord God, this last declaration, yung panghuli. Gusto ko makamdaman mo na totoo ito. Next slide, sabi doon, I am co-heirs of Christ. Hello. I am co-heirs of Christ. Ephesians 3 verse 6. Here's the secret. Diba? Sekreto daw. Here's the secret. The gospel of grace has made you, dahil sa biyaya ng gospel, na Jewish believer, tayo yun. Hindi tayo mga Hudyo. Diba? Tayo nagkaroon ng transition sa pagiging Hudyo into co-heirs of Christ. Sabi doon, into co-heirs of His promises through your union with Him, and you have now become member of His body, one with the Anointed One. Hello? One with the Anointed One. Ibig sabihin, ikaw ay tinuturing na talagang anak ng Diyos. Romans 8 verse 17. And since we are His true children, we are qualified to share all His treasure. Hello? We are co-heirs of Christ. Ibig sabihin, tayo ay totoong anak. We qualified to share all His treasure. Sa lahat ng kayamanan ng Diyos, sa lahat ng pinupur out ng Diyos, qualified ka. May kahati ka doon. Diba? For indeed, we are heirs of God Himself, and since we are joined to Christ. Ito yung isa sa pinakagusto kong sentence dyan. And since we are joined to Christ, we also inherit all that He is and all that He has. Hello? We also inherit all that He is and all that He has. Hello? To
apat na paniniwalaan at yung 20 na declaration na yun, mangyayari, magaganap. Kahit anong mangyari, I tell you, hindi ang pandemic na to ang magpapatigil sa transition na gagawin ng Diyos. Kung hindi, ang pandemic na to ay part lang ng matindi niyang gagawin sa ating mga buhay. Get ready, James Manakal. Get ready. Get ready sa pagpapalaw ng Diyos. Ulitin ko po lahat ng declaration ko. Ngayong oras na ito, please raise your hand to God. Saluhin mo mabuti. Bawat declaration, i-declare mo ding mabuti. Sabay-sabay po tayo. Lord God, I am loved. In Jesus' name. Lord, I am saved. In Jesus' name. Lord, I am forgiven. I am healed. I am chosen. I am obedient. I am new. I am wise. I am full of favor. I am blessed. I am protected. I am equipped in every battle. I am supercharged. I am victorious. I have a faithful God. I will multiply. I will see restoration. I will receive God's best. I will witness you in amazing miracles. And the last word, I am co-heirs of Christ. In Jesus' name, Lord, it is finished. Tapos na. Simula na Lord. Simula na. The Lord said, this is the right time. I will make it happen. I will make it happen. Just believe. Just believe. Get ready. Get ready. Sa lahat mga nagpe-pray ng kanilang business, I declare, ibe-bless ng Diyos ang business mo. In Jesus' name. Sa lahat ng mga walang trabaho at gusto ng trabaho, I tell you, meron nang hinihanda ang Diyos. Pinagaling ka na ng Diyos. You are healed. Sa punang iyong pamilya, you are healed. In Jesus' name. Lord God, sa lahat ng gusto maging mga life group leader, nasa iyo na ang anointing. Nasa iyo na ang mga bago mong life group. At yung mga hinihintay mo, babalik na sila. In Jesus' name.
J1 naman, get ready for a great multiplication. Sa youth, young professional, hanggang sa adult, I declare multiplication in Jesus' name. You will multiply. You will multiply in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Lord, sa lahat ng mga ministry, sa lahat ng mga ministry, i-upgrade kayo ng Diyos. I-upgrade kayo ng Diyos. I-upgrade kayo ng Diyos. Gagamitin kayo ng Diyos. Mightily. In Jesus' name. In Jesus' name. And our church will never be the same again. Lilipat na tayo. Lilipat na tayo. Lilipat na tayo. In Jesus' name. Tapos na. Lilipat na tayo. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Lord is upon me. Bibigyan niya tayo ng sunod na tagumpay. Receive in Jesus' name. In Jesus' name. Palagayain ka ng Diyos. Babaguhin ka ng Diyos. In Jesus' name. Ikaw ang unang makakaranas ng transition. In Jesus' name. Come on, palakpakan natin si Lord. Praise God. We glorify you. We glorify you, God. We worship you. Lord God, lahat ng bagay na pinagpapasalamat namin, lahat ay biyaya mo lang. For your glory alone. In Jesus' name. Kagad salamat mo. Continue God to seal everything under your blood. Ito yung mangyayari. Ito yung magaganap. In Jesus' name. Amen. And amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Grabe! My Lord, overtime na tayo. Pero pag si Lord ang nag-pour out, ay walang makakapigil. Amen? Pag si Lord ang nagbigay, ay kahit anong pilit mong wag na, ay sadyang ibibigay ng Diyos. Amen? Sadyang si Lord ay magbibigay ng mga bagong bagay sa atin. I'm so excited sa gagawin ng Diyos sa atin and everything. Ano man yung ma-receive natin, ano man yung matanggap natin transition, lagi natin itong ibabalik kay Lord. Amen? Si Lord lagi. Lagi natin ibaba ang ating sarili. But ako kasi talagang naniniwala na si Lord, iaangat niya tayo. At the more na inaangat tayo, the more natin ibaba ang ating sarili. Amen? So tayo po ngayon magpo-proceed sa ating tithes and offering.
So sa lahat po ng mga meron po mga tithes and offering, pwede nyo na po itong dalhin dito sa church, or pwede naman po, pwede nyo po kaming i-chat or i-text po kung hindi po kayo makakalis sa inyo, and then meron naman po tayong pwedeng magkukuha po sa inyo. Amen? God bless po, pagpalain po ni Lord buhay ng bawat isa. So sa lahat po na mayroong mga tithes and offering, hawakan niyo po itong mabuti at ating po so, Heavenly Father, we glorify and worship your name, God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mataas at maparangal. Lord God, bigyan mo po kami ng pusong tapat at pusong galak na galak sa iyo, God. You are the God of multiplier. I-multiply mo po lahat ng resources ng bawat isa, maging mga tithes and offering nito, magagamit for your glory alone. In Jesus' name, amen and amen. So ngayon po, tayo po ay magpo-proceed na sa ating magpo-proceed na po tayo sa ating Holy Communion. So sa lahat po na mayroong mga bread and juice sa kanilang mga tahanan, we give you time po to prepare po your bread and juice. Praise God. Announcement lang po, ano? So patuloy po natin ipag-pray kay Lord na sa mga susunod na linggo ay payagan na po uli at tayo mag-MGCQ at payagan na po ang ating mga member ulit na makapag-celebrate ulit tayo ng ating Sunday service. Amen? At ako'y naniniwala sa Diyang marami na naghahanap dito sa church. And glory be to God, si Lord po ay patuloy na nakilos. And then another announcement lang po, continuous pa rin po. We have a team ng mga intercessor or nananalangin. So kung meron po kayong mga prayer requests, pwede nyo pong i-private message ang JA1 Taal page. Kung meron po kayong gustong ipanalangin or gusto pong isama sa prayer, malayo po kayo, just send your name, saka kung ano po yung mga kailangan pong ipag-pray. At biyaya po ng Diyos sa intercessor ministry ay sadya po ang Panginoon ay nakilos. There's a lot of testimony, sinend nila yung name nila or nagpadala sila ng kailang mga name or kung meron na silang kakilala na kailangan ng prayer, sinend nila, and glory be to God, sadya nagre-reply sila and nagsasabi na kumilos ang Diyos. Amen? So, sa panahon po ito, kung kailangan niyo po ng kausap, open din po ang JA1 Taal. I-message niyo lang po kami at willing po kami makinig at willing din po namin pakinggan lahat ng inyong mga hinaing at willing din po kami tumulong sa inyo. Amen? Ang JA1 Taal po ay inyong kapamilya. Kaya po, sa mga ganitong mga panahon, nandito po kami, nag-o-offer po kami ng tulong para sa inyo. Amen? Kahit gaano po kayo kalayo, meron naman po tayong social media, kayo po ay aming aabonin. Amen po? So tayo po lahat ay tumayo bilang sa ating po pag-partake ng bread and juice. This bread po, ito po ay nagsisimbolo na katawan ng Panginoon. Po, na tayo po'y naniniwala dahil sa kanyang mga sugat, tayo po ay gumaling sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Sige po, hayaan niyo po ipanalangin ko ang mga tinapay na ating kakainin. O Heavenly Father, maraming salamat po sa tinapay na ito. Lord God, ito po'y nagsisimbolo na kami po ay magaling na sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Lord God, kasama rin ito sa aming declaration, God, kami magaling na. In Jesus' name, amen. Amen. Kainin po natin. This juice naman po, ito po'y nagsisimbolo ng blood ni Jesus. Tayo po'y naniniwala na dahil sa kanyang dugo na ano po sa cross ng Kalbaryo, tayo po ay nalinis sa lahat ng ating mga karumihan. Kaya po, sa tuwing atin po tayo mag-partake ng bread and juice, alalahanin po natin na tayo po ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Bigyan po natin ito ng galang sa ating Panginoon. Ating po ipanalangin. Ama, maraming salamat po
sa araw nito. Lord, at kami po ay naniniwala na kami po ay malinis na sa lahat ng aming mga pormihan. Lord, mahal na mahal ka namin, paglilingkuran ka namin habang kami nabubuhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow, praise God. So, good morning po uli sa lahat at batiin mo yung katabi mo or mag-ano ka po dyan sa page, sa mga nanonood po sa live na Happy Anniversary. Thank you, Lord. Amen? Successful ang ating pong anniversary. Glory be to God. Diba? Na totoo nga po, si Lord talagang kumilos sa loob ng isang buwan. Meron po tayong mga ginawa ng mga activities. And glory be to God, talagang kitang-kita ang pagkilos ng Diyos. Amen? So, ready na sa transition. Di ba? Handa na sa paglalagay ng Diyos sa atin sa bagong lalagyan. Amen po ba? So, tayo po ay tumayo at ideklara natin ang katagumpayan ng Diyos. Amen po. Sino po yung na-bless sa bagong tinuro ng Lord? Bawal po tayo po yung kumayan ng future na may kurang po. Your
namin tinatas ka, patuloy ka namin pinupuri sa oras na ito. Lord God, maraming salamat sa presence mo, maraming salamat sa Holy Spirit, maraming salamat sa matindi mong pagkilos. Lord God, maraming salamat, Lord God, sa transition. Lord God, maraming salamat, Lord God, declaring ka sa bawat isa nandito, Lord God, sa bawat isang nanood sa online. Lord, lahat na nag-declare ay declaring God transition. Lord God, magmamanifest lahat na na-declare nila sa kanilang buhay. Lord God, ito yung magiging testimony nila sa biyaya mo. God, and I declaring God, thank you sa lahat ng ginawa mo. Lord God, thank you sa pinupurat mo sa buhay ng bawat isa. God, and I declaring God, Lord, ito yung mag-manifest. God, ikaw yung matas. God, ikaw yung kumilos. At God, sa ginamit mong speaker, Lord God, sa buhay ni Pastor Gemma Rasigan, God, patuloy mo, Lord God. Lord, kung anong i-declare mo, Lord God, yun namang mamanifest sa buhay niya. Lord God, ikaw ang patuloy, Lord God, na maraming pintuan yung magbubukas sa buhay niya. God, the more yung anointing, the more yung grace mo. Lord God, and I declaring God, ikaw yung matas sa buhay niya. At God, and I declaring God, maraming salamat, Lord God, sa ginawa mo. Maraming salamat sa pinurat mo sa buhay namin, God. Patuloy ka namin tinatas, God. Patuloy ka namin sinasamba, Lord God, walang sa amin. At Lord God, sa oras na ito, Lord God, and I declaring God, pag-iingat mo, pag-cover mo kung nasaan na yung bawat isa, Lord God, at God, and I declaring God, sa'yo namin binibigay, Lord God, yung pinakasawakuri parangal na tayong pasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isa ang walang hanggang pag-ibig at kapayapaan na nagmumula kay Yahweh. Ang walang hanggang pagpapala at pabor na nagmumula sa Panginoon Jesucristo at walang hanggang pagsama, paglilid, pagkagayad, pangunguna ni Holy Spirit sumating ngayong bukas at magpakay ng lahat ng mga anak ng Diyos na makakaranas ng transition. Lahat ay magsabi na Amen.